So for Halloween 2025, we decided to celebrate it at Okada, Manila. Actually, first time namin mag-Halloween party dito at eto ang mga naging experience namin. Well, I can say naman na sobrang nag-enjoy si Axel, most especially sa mga games at prizes na nakuha niya. Yung concept kasi ng Halloween nila ay hindi lang basta trick or treats. Although may 10 stations naman for treats alone, mas nakafocus pa rin sila sa games and prizes wherein may 9 game stations para nga naman may interaction ng mga bata at mas mag-enjoy sila. At in fairness din naman talaga mga mima, ang bubongga rin naman talaga ng mga entertainment shows nila, even adults and kids talagang nag-enjoy. So yung flow ng program, activities, and venue alone is superb talaga. Wala akong masabi. Kaso nga lang hindi namin in-expect mga mima na ganito kadami yung participant ng event na to. Well, anyway, let's focus muna sa fun side and games ng event. So after registration, pumasok na kami agad and first thing we did, kinlay muna namin yung mga loot bag for kids. Syempre. At before kami mag-start sa mga gaming booth, eto muna mga sponsors yung inuna naming pilahan. And then, kinlaim na rin pala namin yung mga snacks for adults and kids. Yung popcorn, medyo disappointed talaga ako mga mika. Sobrang haba talaga ng pila, kaya end of the event na namin siya kinlaim. Anyway, since yung treat station yung pinakamabilis na pila sa lahat, kaya naman yun na din muna ang sinecure namin. So all in all, merong 9 treat stations. Iba't iba yung mga pinamimigay nila dito. May gummies, chocolate, candy, at yung last, yung pinaka-favorite namin, syempre, yung big scoop na ice cream. So after getting the treats, pumunta na kami agad sa mga gaming stations. Dito, talagang kung wala kang pasensya, literal na huwag ka nang pumila. Kaya naman ang ginawa naming diskarte ni Mr. Naghiwalay na kami ng pila para nga naman after ng isang station umuusad na yung second station. Well, anyway, kahit naman gaano kahaba yung pila, basta nakikita namin nag-enjoy si Axel, sige, push, itapusin natin ng masulit din ng bayan. Oo nga pala, ang rates nito ay 2,388 for child pass at 688 pesos naman for adult pass. At dahil nga medyo pricey siya, kahit gaano kahaba ang pila, tsatsagain mo na lang talagang tapusin para naman masulit ang bayad mo, di ba? Kaya naman each game, tinutulungan na lang din namin si Axel para nga naman kahit papano major prize ang makuha niya. Pag major prize kasi automatic mga toys yung pinamimigay nila. And ayoko rin naman ng puro sweets yung may uwi namin dahil mahihirapan kami kabusin yon. Pero bago naman mag-start ang second part ng entertainment show, natapos naman namin lahat ng treats and gaming station kaya no regrets. Ay maliban lang pala sa face paint and photo booth kasi choice naman namin na hindi na talaga siya gawin. At anyway, maisingit ko na nga lang din mga mamis. May bata kasing nawawala dito at nagulat ako, meron na lang lumapit sa akin at nagsasabi na where's my mom? Diyos ko po, nagulantang na lang talaga ako dahil meron ng batang nawawala sa tabi ko at naghahanap ng mami niya pero hindi niya ma-explain kung anong color ng damit ng mami niya, basta where's my mom lang yung kaya niyang sabihin. So nag-ask na ako ng help sa event staff para naman ma-page yung mother niya. Diyos ko po mga mamis, unang-una niya pong isi-secure yung mga anak ninyo pag ganitong crowded yung pupuntahan niyo. Yun lamang po ay payo mga mamis at hindi tayo magja-judge dahil nga hindi naman natin alam ang story behind bakit naman biglang nawala ang bata. Kaya i-share ko na lang din mga mima kasi pag ganitong mga event I always put my kid his identity bracelet. So naka-engrave doon yung name niya, address at contact number ng guardian niya. Well, pwede rin naman po kayong gumamit ng mga identity tags or ID. So diskarte nyo na lang po kung paano nyo ilalagay sa anak ninyo. Basta ang mahalaga, lagyan nyo po sila ng identity tag in case po na wag naman po sanang mangyari yung mga ganitong bagay na bigla silang nahihiwalay sa mga guardians nila. Well, anyway, back to celebration ulit tayo, So, ayun na nga, yung first part kasi ng entertainment show nila kung saan lumabas yung mga mascot like sila Thomas and Friends, hindi kasi yung napanood ni Axel ng malapitan. Kaya naman minake sure ko yung second part ng entertainment show makakapanood na kami ni Axel. At wala akong masabi mga mi, ang gagaling lahat, walang tapon. Sobrang nag-enjoy talaga kami, kaso nga lang yung bandang last part na pinatay na yung ilaw, hindi na talaga siya kinaya ng anak ko, knockout na talaga siya sa sobrang pagod, nakatulog na lang siya habang nanonood. So that's it for our Halloween takeover here at Okada, Manila. Everything was superb. Tuwang-tuwa talaga yung anak ko. Pero sana next time lagyan nila ng time slot or hatiin man lang nila sa dalawang batch yung celebration para hindi ganun kahaba yung pila ng mga booth. So ayun lang. Don't forget to follow for more family adventures from Jumanji and Family. Happy Halloween!